Hello, good morning sa ating lahat. Wait lang, ilagay ko lang ang aking... Hello, ayan. Okay pa ba? Rinig pa ba ako? Dahil medyo malamig ngayon sa Baguio. Kape muna tayo. Yes, sir. Opo, sir. Okay. So, konting reminders lang sa ating lahat. So, ayan. Share ko yung ating screen. Share natin yung screen. Ayan. Kung nakikita nyo, konting reminders lang, meron tayong mga deadlines. Deadlines natin for ngayon, no? March 24, yung peer evaluation natin for exercise 2. And meron tayong, in-adjust ko na. Dati kung mapapansin mo, magkasabay yung deadline natin for activity 3 and 4. Pero ginawa ko siyang April 9 na yung activity 4 para may time kayo na magpahinga sa Holy Week. No? Kaya in advance kayo ng sobra-sobra. Kaya yan. Pero yung group 3 activity, March 31 pa rin siya kasi matagal-tagal naman nang na-release si Module 3 at yung activity na to. Okay? So, gumawa na din ako ng Google Drive natin kung saan hanapin nyo lang yung section nyo, Science 11B. Tapos, pasok lang kayo doon. Hanapin nyo yung folder for that specific activity. Tapos doon nyo ilagay yung, syempre, yung group lang, yung group name nyo, group number, tapos sa kayo maglagay ng submission. Okay, ang ilalagay lang natin na submission doon ay yung recorded presentation nyo. For example, sa activity 2, yung recorded presentation nyo nung image file nyo dito, no? Nung ginawa nyong model. Siyempre, sa activity 3, yung image or PNG, kahit anong format ng image na yan, kahit Canva nyo pa yan ginawa, no? Kahit PowerPoint nyo pa yan ginawa, nung ano naman to, yung sa ating biogeochemical cycle, no? At yung, ayan, groups altered biogeochemical cycle. Sa drive nyo i-share, no? I-upload. Kasi, yung presentation na yon ay i-upload natin sa isang YouTube account, dun sa YouTube account ko, para mapanood ng lahat. No? Para hindi makapag-comment yung iba sa atin. Okay ba? Okay ba yan? Ang deadline for example, sa activity 2, yung deadline ng PNG file nung model na kailangan yung gawin, syempre is March 24. No? Dito nyo yung isasubmit sa assignment portion dito sa VLE. Pero yung presentation, kahit sa Friday na siya or sa ano pa siya, no? Kahit Friday na or Saturday, Sunday, okay lang. Yun. Kasi sa ating ano naman yan, no? Dun sa ating tawag dito, sa Google Drive naman natin siya ilalagay. So okay lang. Yeah, medyo maliwanag yung mukha ko para nagyan na pa ako ng flashlight. Ayan, no? So activity 3, deadline is March 31, and activity 4, deadline is April 9. Lahat nung mga presentation nyo dyan ay ilalagay nyo sa Google Drive. Hindi ko alam kung anong diskarte yung gagawin nyo dito. Bala kayo sa diskarte nyo kung isang tao lang yung magpe-present, okay lang yon, no? Or dalawa, para silang partner, MC, ganon. Pwede din siyang lahat kayo may screen time. Depende sa inyo, no? Bala kayo sa trip nyo. Basta maayos nyo yung context ng presentation. At syempre, may rubrics naman tayo to follow, no? Anyway, ayan. Isa pang reminder sa peer evaluation, ayun, para kung sakali man, no? Yung pala, ang daming hindi tumutulong. Ang dami ng, first exercise pa lang, may mga hindi na tumutulong daw.
Handa, okay lang 'yun 'no, okay lang naman 'yun 'no, ibagsak niyo lang sila, okay lang. Huwag kayong mahiya na 1 points lang yung binabawas niyo, ibagsak niyo talaga kung talagang hindi sila tumutulong. Sa peer eval niyo 'yan sa peer eval sila madadali, okay? So, huwag kayong mahiyang ibagsak sila. Ngayon, kung sakali man, meron din naman akong nakikitang mga grupo 'no, kino-compute ko na agad siya kasi para hindi maipon yung trabaho ko sa dulo ng SEM. May mga grupo naman na okay yung, group dynamics 'no, at ang weird dun, ang gagawin na lang natin sa peer evaluation, for example, para mas maganda 'no, para mas maganda yung ano, kung sakali mang yung kagrupo mo ay sa tingin mo gusto mo siya i-perfect, kahit hindi ka na mag-submit ng peer evaluation. So, ang iisipin ko dito kapag hindi kayo nakapag-submit by the deadline, isipin ko na pinerfect niyo na yung mga kagrupo niyo 'no, 70 points na ibinigay niyo sa lahat ng groupmates niyo. Okey ba 'yun? So, kahit hindi na kayo mag-submit ng peer evaluation. Pero kapag gusto niyo silang ibagsak, kasi nga hindi siya tumulong, may mga grupo kayong hindi tumulong, mag-peer evaluation kayo. Kasi dun siya mas mako-compute 'no. 'Pag hindi kayo nag-submit, alam ko na default, matic 'yan, automatic na yung binigay niyong grade for that groupmate, for all your groupmates, 'pag di kayo nag-submit ay perfect. Okey ba? Pero kapag nag-submit kayo ng mga ano, mako-compute ko 'yan. Okey? Kung binagsak niyo siya or ano man. Kung may kagrupo kayong hindi tumutulong talaga. Okay, clear tayo do'n. So kapag hindi kayo nakapag-submit, iniisip ko na perfect yung binibigay niyo. Para ma-lessen din yung hassle sa atin 'no. Para ma-lessen yung hassle sa grupo na maganda naman yung, dynamics nila na tumutulong lahat. Ayun, at least tumulong kayo sa group niyo 'no, sa mga activity kasi kalahati ng grade niyo ay galing sa activity na 'yan. Oo. Okay. So, ano pa mga reminders ko? Deadline, peer evaluation, yung format, always PDF yung ipasa niyo, 'no? Maliban na lang dun sa presentation niyo, puwede yung PNG file yun, 'no? Pero kapag mga written output, please pass it in PDF. Yeah, yun lang naman, 'no? Yung shared drive for output natin sa activity 2, 3, and 4, i-upload niyo. At yun, binago ko yung deadline ni activity 4 to April 9 para may time kayo. Okay, we're done with that. Done with the reminders. Ayun nga pala, yung for example 'no, ito ay isang announcement yung sa group natin 'no. Kung i-click niyo 'yan kunwari sa group 1, sila lang yung nakakakita nito, ng forum na 'to. At kapag kinlik ninyo 'yan, kailangan group 1 kayo siyempre para makapasok kayo diyan. At kung makikita niyo andiyan na yung checked activities natin, diyan ko i-a-upload lahat ng annotated, yung may mga points na activities. 'Pag kinlik niyo 'yan, lalabas na yung annotated link nung checked, activity 1 niyo. Unrecorded na din 'yan para may track naman kayo ng progress niyo. Okay? Okay. So yun lang naman for that. Diretso na tayo ngayon sa ating ayan, sa ating recap 'no, ng mga pangyayari sa module 3 and 4. So I hope nabasa niyo na yung module or nabasa niyo na, nakita niyo na na-browse niyo na yung PowerPoint ko, nakita niyo na yung mga bagay-bagay 'no, yung lalo na yung mga required videos for you to pass the course, okay? So stop ko na yung video, share ko na agad yung screen ko sa aking, PowerPoint lecture para matapos na tayo agad. Okay.
So kung mapapansin nyo, si Module 3 ay ayan. Wait lang. Ayan. Okay. So mabilisan lang to, no? Ina-assume ko na nabasa niyo na si module, nag-review na kayo, nabasa niyo na yung mga napanood niyo na yung mga video lectures. Okay? Video lectures ni Sir Jerome, no? Tama ba? Si Sir Jerome yung nandyan. Anyway, let's move on. Sa module 3, meron tayong dalawang pag-uusapan, si energy flow at si biogeochemical cycle. So, let's get it on agad, no? Siyempre, di-define muna natin si energy kasi nga energy flow. Anong ibig sabihin ng energy na yan? Yung energy na classic, di ba? Yung alam nating classic na definition of energy from our high school. Diba? Energy is the ability to do work and is everywhere. Ang kaibahan niyan kay matter, no? Si energy mo nagpe-permeate sa lahat ng living system, permeate sa entire cosmos, pero si matter mo is hindi yan no? Basta-basta nagagalaw na lang or nagki-create out of nowhere, no? Or nagta-travel ng far distances. Matter is always there na kailangan ma-recycle, ma-upcycle, no? Nagsa-cycle yung matter na yan. Kung ano man yung matter na nandyan. Okay? So, si energy din ay nagpe-permeate dun sa entire system natin. So, yun yung kagandahan kay energy. Nagpe-permeate siya dun sa entire system mo. Okay? So, yun lang naman yan. In brief introduction, tapos ganito yung format nung lecture ko nun. So, may mga quiz, may question, pero hindi na natin gagawin yun ngayon para mapabilis yung ating lecture. Kasi nga, recap lang to. So, what are the forms of energy? Yung mnemonics natin dito is si Mrs. Chen. Mechanical, radiant, sound, chemical, heat, electrical, and nuclear. So, although hindi mo makita yung parang invisible force si energy, no? Meron kang mga evidences for it. At usually in the form ng sound, sa form ng light, chemical reaction, yung production ng heat. Usually si heat, no? Ito yung tinatawag nating waste energy. Kalimitan ng biochemical pathways, pag nakita mo si heat, usually, at saka sa energy transformation, kung maalala nyo, lagi kang may heat as byproduct kapag inefficient yung system. Diba? Mapa kotse, mapa laptop, mapa battery, lagi kang may heat produce na napoproduce kapag nag-convert ka ng one form of energy to another. At usually si heat yung tinatawag laging waste energy, no? Lalo na sa mga biological system. Yes, sunod na tanong, what are the sources of energy? Siyempre, easy lang to. May dalawa, non-renewable and renewable. Yung non-renewable energy resources, ang pag-qualify lang naman natin dyan is yung kung gaano kabilis sila ma-replace, no? Okay? So kung gaano sila kabilis ma-replace, sila lagi yung pag-qualify natin. Okay. So yung non-renewable, medyo mahirap silang ma-replace agad-agad once they have been mined out and harvested or used up entirely, no? Ito yung mga example natin dito. So mahirap ma-replace tong mga to, no? Ayan. Examples natin, yung oil, yung natural gas, yung coal na napakatagal, no? Mga vegetation yan na na-trap ng mga sediments, no? Na ilang daang taon bago sila ma-form, no? At syempre, yung mga radioactive material natin, yung mga example natin dyan. Next is yung renewable energy sources. And from the name itself, nako, ewan ko na lang kung kapag na ano pa kayo, they can renew themselves. No? Assuming, of course, ito yung assuming factor natin dito, na hindi sila namatay lahat or hindi sila na-harvest totally. No? Yan yung mga renewable energy sources natin. May example natin dyan. So, madaling ma-renew yung sarili nila. Okay?
Example natin yung mga biofuel, biodiesel, bioethanol, biobutanol, bio, no? Ito yung mga sumisikat ngayon kasi nga mas efficient, mas sustainable way of using energy or producing electricity or pang-power ng motor vehicles mo. Diyan papasok yung mga, alam niyo yun, yung poop ng pets nyo, pwede nyo daw gawing fuel. Yung poop nyo mismo, pwedeng gawing fuel. Di ba? Kukuha ka lang ng biogas doon, mga ganon. At yung mga makikita nyo ngayon sa Mindanao at sa Visayas, no, portion natin dito sa Pilipinas, yung nagtatanim ng ektaryang lupa ng jatropa para makapag-produce ng para makapag-produce ng ating biofuel, no? Pero hindi ko alam kung nag-took off na yung venture na to. Anyway, may mga other example pa tayo, yung windmill na meron sa Ilocos, yung solar farm na meron din sa Ilocos. Hindi ko alam kung matutuwa tayo dito, no? Tapos kiniklaim na si Marcos yung ganyan. Anyway, hayaan na natin yun. So ayan, mayroon tayong mga solar farms, windmill farms, geothermal farms sa Bicol, ang dami. At meron din tayong mga dams lalo na dito sa Cordillera, napakadaming dams dito, no? Yung Chico Dam, ayan, na source din ng tubig at irrigation at electricity. So napakadali lang nun. Baka hindi nyo na kailangan tignan to. Alam nyo na renewable at non-renewable. So basically, ang pag-qualify lang natin is kung gaano katagal or kaya dali silang paltan, no, ma-renew once they have been used up. Okay. Ayan. Dito na tayo papasok sa mismong discussion ng energy flow. At sa energy flow, lagi niyong titignan yung sinatawag nating si haring araw. At syempre, sa energy flow, ano nga bang ibig sabihin natin ng energy flow? Yung energy flow lang naman is yung pag-flow ng solar energy, no, from the sun. Si solar energy yan, from the sun, magpe-permeate siya dun sa entire living system mo. Syempre, yung unang organism na kukuha ng solar energy na yan, so medyo maganda yung drawing ko, no? Ito yung plant natin. Ayan, lagyan lang natin ng flower para alam nating plant. So, yung solar energy na yan, kukunin ni plant, no? Mapupunta kay plant, and through photosynthesis, ma-harness niya yung energy na yan, at gagawin niya yung components niya, yung stem niya, yung flowers niya, yung leaf niya. And then, si plant, syempre, kinain siya nung tao, no? Kunwari, ayan, ikaw, kinain mo siya. Yung energy na na-capture niya kay sun, ay mata-transfer naman sa'yo, no? So, nagpo-flow, nagpo-permeate yung energy, tapos kapag ikaw, kinain ka ni crush mo, ayun, napunta na din sa kanya yung energy from the sun, no? So, gano'n yung nangyayari. May kainan na nangyayari dito. Tapos may subversive content, andyan pa si crush mo, no? Mga gano'n yung nangyayari dito. At essentially, ang nangyayari dito, si plant mo yung tinatawag nating primary producer, ikaw naman yung, so producers to mga to, no? Ikaw naman yung consumer. Kasama na din dyan si crush mo na kinukonsume ka. Okay? So, ayan, no? So, from the sun, pupunta ka primary producer, pupunta ka kay consumer. At dyan papasok yung tinatawag nating mga trophic level. Okay? Yung mga trophic level na yan. Ano nga bang ibig sabihin niya? Mamaya mas maka-clarify pa natin. So, para siyang mga series step, no? Yung mga trophic level na yan. Parang mga grupo ng mga organism. So, bago tayo mag-proceed dito sa discussion ng pag-permeate, pag-flow ng energy from the sun to you, the plants, no? To you and to your crush. Benta ba yun? Okay. Anyway, from your, meron tayong two basic essential laws na kailangang laging tignan. At ito yung pina-follow ng system mo, no? Kalimitang pina-follow ng system mo. Ayan. Thank you. Thank you, Marie. Yes. Ayan. Based on two essential laws of thermodynamics. Yung number one dyan is yung law of conservation of energy, and number two is yung law of entropy. So, tingnan natin kung ano nga bang ginagawa ng dalawang yun.
So from your chemistry or your physics no high school, no, thermodynamics concept, meron kang apat na law, di ba? Yung zeroth law, first, second, and third. Yung kailangan lang natin dito kay thermodynamics, yung na law of thermodynamics is si first law, no? Yung first law at yung second law. Yung first law, in-state lang niya, total energy of a system is conserved. Hindi yan basta-basta mag-a-arise from nowhere, no? So kung wari man may enclosed system ka, kung ano man yung energy na nandyan, yan lang yung energy niyan, no? Hindi na yan madadagdagan, no? Hindi yan pwedeng sumobra dun sa total amount of energy niya. Pero ang kaibahan natin katulad sa Earth, no? Yung system natin is hindi closed system, no? Kasi nakaka-receive tayo ng solar radiation, for example, from the sun. So nag-i-input yon ng additional energy sa atin. But yep, ito yung laging energy cannot be created nor destroyed. It can only be transformed from one form to another, di ba? Yan yung mga parang Bible natin, no? Nung physics sa high school natin. Yung mga ganyan. Parang ang weird sa feeling kapag babanggit mo yung law of thermodynamics noon. Energy cannot be destroyed nor transformed, no? Nor created nor destroyed. It can only be transformed. At yon, yung transformation process na yon usually nagli-lead up sa pag-produce ng waste energy, yung heat energy na yan. Okay? Energy is the total energy of an enclosed system is always conserved. Okay. Yung second law of thermodynamics, ayan, nilagay ko dyan si Spider-Man, no, ng ating Avengers. Kasi the second law states that the total entropy of a system always tends to increase. Okay? So yung natural tendency daw nung universe natin, no, ng multiverse natin, universe natin, is toward increasing disorder. Toward increasing disorderliness, no? So, anong ibig sabihin yan? So, kung iisipin nyo, para daw siyang, kung meron kang ice cube na nilagay dyan sa harapan, yung mainit na araw, matutunaw siya. So, yung ice cube na more ordered yung form niya, magta-turn into a less ordered form, no? Which is yung mas yung random ng molecules mo daw. Ngayon, ayan. So, ayan, ganun daw siya, no? Para daw siyang ganun. Yung system, ang tendency niya usually, no, ng universe natin towards that increasing disorder. At sasabihin sa'yo ng mga biochemist natin at ng mga chemist natin, no, karamihan sa mga chemist friends ko, sinasabi na parang yung life daw is a protest against this law, no? Kasi kapag kinompute mo daw yung total entropy ng life mo compared sa ng isang living system sa non-living system, para siyang may tendency na to organize itself, no? Yung life, no? Yung sa biomolecules pa lang daw niya sa loob ng katawan niya, yung DNA niya, mini-maintain nung cell, nung living system na to, nung life itself, yung pagiging organized. So para siyang in a way, it's a form of protest against this constant death and decay, no? Parang ganun si life mo. No? 'Di ba ang weird nun? At nakaka-proud isipin na yung life mo, may purpose ka palang mabuhay kasi may struggle tayo against this natural death and decay na to, ni entropy. But yeah, what do you think about that? Hindi ko alam kung ganun ba talaga yung nangyayari or ang tendency ng system is to go to disorder at eventually yung system natin na to, yung universe itself or yung multiverse itself ay pupunta yung point na darating tayo dun sa point na meron tayong isang universe na napaka-cold na kasi yung temperature niya ay nag-equilibrize na all throughout the universe, no? At tawag natin doon yung heat death. So, let me know sa comment section kung anong yung vlogger na, kung anong naisip niyo about that. Anyway, so andyan si Spider-Man, no? Wala lang kasi na-snap siya ni Thanos tapos nag-turn siya into dust. Kaya ko siya nilagay dyan. Anyway, so ayan. Punta tayo sa photosynthesis and cellular respiration. Ito yung dalawang konsepto or dalawang process na kailangan nyo isa puso para maintindihan nyo kung ano yung nangyayari dun sa energy flow within this system.
So yung kaibahan lang naman niya pag sinabi nating photosynthesis, so meron ka ulit araw, no? Si Haring Araw kasi yung lagi namang ayan. Si Haring Araw natin, ayan. Tapos may plant ka. Ayan, tapos may tao ka dito sa side na to, for example. Yay! Ayan. So si Haring Araw mo, yung energy daw niya, no? Andyan, binabato niya sa earth at si plant mo marireceive niya yung energy na yan. So yung carbon dioxide na nasa hangin, ang gagawin dyan ni plant, kukunin niya yan, tapos ang gagawin ni plant, pagdidikit-dikitin niya yung carbon na yan. Gagawin niya yung mga sugar molecules, for example, no? So gagawin niya, for example, glucose. So ito yung laging C6H12O6, no? Yung ganyan, no? Tama ba yung formula ng glucose? Tingnan na lang natin, no? Ayan. So, ang gagawin ni plant, pag didikit-dikitin niya yung carbon molecule na to, gagawin niya mas mahabang carbon molecule at mas energetic tong carbon molecule na to. Yung glucose na yan, no? Yung glucose na yan, kakainin naman nitong tao na to. Tapos i-degrade niya at ito-turn niya ito into carbon dioxide or energy para sa kanyang system din. Ngayon, yung process na ginagawa dito ni plant mo, ito yung process ng photosynthesis, no? Kung saan yung carbon molecules dyan sa hangin, through the energy, the light energy, pagsasama-samahin yan, gagawin niya mas energetic na molecule at mas mahabang molecule through the process of photosynthesis, no? Ngayon naman, si tao, ang ginagawa naman niya, yung glucose na kinain niya from the plant, no? I-breakdown niya yan through the process of cellular respiration. Kakainin niya, of course, digest niya yan. Pag pumunta na yan dun sa cell niya, at the cellular level, yung cell niya, kakainin yung glucose, i-breakdown ng cell niya si glucose into its component. Tapos, ma-release yung carbon dioxide na yan. Okay? So, essentially, ganun yung nangyayari. Parang ganun yung nangyayari. Pero, kung titingnan nyo dito, so parang ang ganda ng system, di ba? Parang balancing yung system. So kung titignan nyo, yung process of cellular respiration na ginagawa ng mga consumers natin, ng mga heterotrophic organism, binabalance niya yung process ng photosynthesis na nagpo-provide din ng byproduct na oxygen na kinukuha din ng ating tao, no? So may mga ganun nangyayari. Ayan, may mga ganyan pangyayari pala. So parang imperfect balance yung dalawang to. Well, totoo naman talaga yon. Pero, ito yung sasabihin ko sa inyo, no? Yung cellular respiration, ginagawa din yan ng plant. Tayo lang talaga hindi marunong mag-photosynthesis. Kasi kung iisipin nyo, si plant, kunwari man na ma-acquire niya, makapag-produce siya ng sugar, ng glucose sa kanyang katawan, kailangan din niyang i-breakdown yung sugar na yon para magamit ng cell niya, ng cell components niya, no? So yeah, si plant mo kaya mag-photosynthesis, kaya din niya mag-cellular respiration. Kaya din niya i-breakdown yung pinroduce niyang glucose. So ganun ka self-sufficient yung mga plant na to, no? At ganun ka amazing. Isipin nyo, magbibilad lang yan dyan sa araw, tapos may pagkain na sila. Ganun ang kaibahan ng mga autotrophic sa mga heterotrophic na organism. Okay? So punta tayo dito sa mga terminologies. Ayan. Ano nga bang ibig sabihin ng autotrophic, sir? Ano ba yung mga pinagsasabihin niyan? Nung high school pa yan, sir. Pero hindi ko na naiintindihan ngayon. So pag sinabi nating trop, pag may narinig ko yung trop na yan, no? Or tropic, usually ibig sabihin lang yan in relation to feeding or in relation to nutrition. Kaya isipin nyo si crush nyo dyan kasi feeding habit, no? Kinakain nyo si crush nyo, tropic. Okay? So, autotrophic, ibig sabihin, self-eating, no? Self-feeding, hindi. No? Puproduce sila ng sarili nilang food, no? Parang ganun yung isipin nyo dyan. They can self-sustain, they can produce their own food. Pag heterotroph naman, ito naman yung kumakain ng iba, no? Para mabuhay. Okay, so dyan tayo nabibilang. Ngayon, meron tayong mga primary producers. Yung mga primary producers, sila yung mga autotrophs natin. Yan yung mga halaman. So, primary producers yung tawag natin sa kanila.
Then, meron tayong mga consumers. Ito yung mga heterotrophic organism mo naman. So, itong rabbit na to, itong fox na to, dyan sila, no? At itong squirrel na to, at yung kanyang, ayan, ang cute na nut, no? Yan yung mga consumer natin. Of course, yung mga consumers natin, may mga level-level yan. Okay ba? May mga level-level yung mga consumers na yan. May mas mababa, may mas mataas nila, tapos may nasa tertiary, quaternary level pa, mga ganon. And syempre, huwag niyo kakalimutan yung mga tinatawag nating decomposers. Sila fungi mo, sila bacteria mo, yung mga worms na nandyan sa na magkukonsume sa inyo kapag namatay na kayo. Kaya I encourage you kapag mamamatay kayo, huwag na kayong magpa-formalin, magpa-decay na lang kayo agad sa lupa, no? Magpabaon na kayo dun sa lupa para maibalik nyo naman yung nutrient nyo dun sa ating system ulit, no? Para hindi naman masayang sa katawan nyo yan. So, yun ang weird sa mga decomposer natin. Pag sinabi natin decomposer, sila yung nagdi-decompose, obviously. At syempre, bini-breakdown nila, kunwari ito, namatay itong organism na to, bi-breakdown nila yung organic material na na-trap sa kanya, no? Isipin mo kung wala yung mga decomposers na yan, yung organic material na to, na na-trap dito sa organism na to, mag-stay there forever. Trap na yan there. Trap na yan dyan forever, no? At yun yung pangit, no? Kaya ang ginagawa ng mga bacteria, yung mga fungi mo na decomposer, ina-upcycle ulit nila. Bini-breakdown nila yung mga components niya para i-upcycle. So para hindi na siya maging waste totally, no? Para bumalik siya dun sa system. Para niyang nililiberate yung mga nutrients dun sa dead organism na to para bumalik siya sa food chain kapag kinain mo yung mushroom na yan, no? Or kapag, no? Pag kinain yung mushroom ng other organism, tapos kakainin din natin or organism na kumain ng mushroom. So may gano'n, no? Na upcycle ulit yung material na trap dun sa dead organic dead na organism natin. Okay? Ngayon, diyan na papasok yung usapin ng trophic level. Pag sinabi naman nating trophic level, ito naman sabi natin pag trophic in relation to feeding and nutrition. So, pag may trophic ka dyan, ito ay any step in the nutritive series, no? Or para siyang step dun sa food chain mo or step sa ecosystem mo. So parang essentially, pag sinabi natin trophic level, yung mga organism mo are classified into levels or distinct groups, no? Based on their feeding behavior. Okay? Based on the position that it occupies in the food web. So, ganun yung trophic level natin pag sinabi natin trophic level. Okay? Para siyang level. So, level nga. Siyempre, food chain, food web, ang difference naman ng dalawang to ay pag sinabi nating food chain, mas simple lang yan. Yung food web talagang parang nakakalitong food web na parang web ng gagamba na madaming connections. Okay? Mas simple lang ang food chain. Parang isang diretsong linya lang yan. Okay? So, ayan. Trophic level. Kung mapapansin nyo dito, ayan na yung trophic level natin. So, meron tayong, ito yung trophic level, no? Yung group ng mga organism, depende sa eating behavior nila. So, yung mga una natin dyan, sa trophic level natin, yung baseline, no? Parang baseline, yun yung mga producers natin. And then, meron tayong primary consumers, secondary consumers, tertiary, and quaternary consumers. Okay? So, yan yung mga examples natin, no? Both sides, this is your aquatic, this is your terrestrial system. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, ayan siya. Ganyan siya kaganda, no? Meron kang producer, and then, as you go up the level, kinakain lang naman ng kinakain niya. May kainan lang na nangyayari dyan. Okay? So, other, points lang, sa propagus and copropagus, pag sinabi natin pagus, parang kinakain din yan, no? In trophic, di ba? Parang nutrition, in relation to nutrition. Pag sinabi natin pagus, parang kinakain. So, pag sinabi mo sa propagus, ang kinakain niya is dead, na organic, mga organic things, no? So, yung mga dead plant, dead animals, sa propagus, no? Mga example niya yung mga bacteria and fungi mo. Pag sinabi mo naman copropagus, ito naman yung kumakain ng poop, no? At importante yung mga ganong organism sa system, no? Sa ecosystem. Kasi kung isipin mo, kung wala yung mga yan, mag-accumulate yung poop, no?
I don't know if you're into that. Anyway, so ang example natin dito, yung mga dung beetles for example. So instead na yung poop na to maging waste lang, no? I-ano na siya, i-upcycle ulit siya, gagamitin siyang food source ng dung beetle at pag iitlogan nila, no? So yan yung mga yes, copropagus din, kung medyo copropagus din yung mga rabbit at yung lalo na yung pigs minsan, no? Kaya siguro siya binaban sa ibang countries kasi medyo dirty daw yung ano niya, yung meat kasi kinakain niya yung poop niya. May mga ganun, no? Anyway, wala tayong magagawa doon. Ganun talaga sila. Pag pinag-usapan din natin yung tropic pyramid, yung tropic level na yan, pupunta ka doon sa usapin ng ecological pyramids or tropic pyramids nga ba. So meron tayong tatlong example dito. Yung una natin is the pyramid of numbers. Pag sinabi nating numbers, mere count lang yan ng organism. Mere count. So binilang mo lang talaga yung organism. So normally, pag sinabi nating pyramid, ganyan yung itsura niya, di ba? Medyo triangular siya. Siyempre, isang face lang ng pyramid yan. At kung mapapansin nyo dito, ayan siya, di ba? Ayan siya. Normally, ganyan yung itsura niya. Parang pyramid talaga. Mas madami yung bilang yung nasa baba. For example, yung grass natin, mas madami yung bilang ng mga blades of grass na nandyan or species ng grass na nandyan compared dun sa cows na nandito at compared dun sa mga top predators na kumakain dun sa herbivores na yon. Pag binilang mo sila, no, just mere counting them, mas madami yung baseline mo compared dun sa taas. Pero, ang kagandahan sa pyramid of numbers, pwede din siyang ma-invert like this. So kung mapapansin nyo yan dyan, yung ating pyramid of numbers dito, na-i-invert siya. So yung, for example, dito sa case ng may mga parasites tayo, meron tayong isang puno lang na nandiyan. Isa lang yung count natin, no? Isa lang yung count natin dito. Tapos, yung puno na to, sinusuportahan niya yung mga herbivores na to. Ito yung mga ibon na kumakain ng seeds niya, kumakain ng leaves niya, ng fruits niya, for example. So sila yung mga nandyan. Sinusupport niya ng isang producer lang, mga ilan to, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 6 sila, yung mere count nila. Siyempre yung mga ibon na to, ini-infect to ng parasites. May mga ticks yan dyan, may mga mites at kung ano namang dumadapo sa kanila. So ayan, mas madami yung bilang ulit nito. Tapos yung mga hyperparasites naman na nag-i-infect dun sa mga parasites na to, mas madami syempre ulit yung bilang nila. No? Pag binilang mo sila, no? Kung trip mo yon. So pwedeng ma-invert. Yun lang gusto kong sabihin. Pwedeng ma-invert yung pyramid of numbers. Pero pag pumunta ka sa, hindi pa pala, pag pumunta ka sa pangalawa naman, yung pyramid of biomass, normally ganito din ulit yung itsura niya, no? Kung saan kapag mineasure mo yung total biomass ng mga grass na nandun, kinumpare mo siya sa bigat ng mga herbivores at dun sa top predators, dahil nga mas madami dito, mas mabigat din sila. Pag sinabi naman nating biomass, ito yung bigat lang, no? In terms of kilogram carbon or tons, in tons, no? Yan yung pag-measure natin ng biomass. Measure ng carbon na nandun sa mga organism. So pag mineasure mo at tinimbang mo ang biomass ng mga producers mo at kinumpare mo siya dun sa mga top predators mo, mas mabigat yung mga producers mo usually. Pero ganun ulit, no? Just like your pyramid of numbers, ang pyramid of biomass, pwede din siyang ma-invert. Kung saan, yung for example, sa aquatic ecosystem natin, yung mga phytoplankton natin na nandiyan sa baseline, na kinakain ng mga maliliit na fish, at yung fish na to ay kinakain ng mas malalaking sharks, whales, dolphins, no? Mga carnivorous organism natin, definitely mas mabibigat tong mga organism na to pag mineasure mo compared dito sa mga maliliit na organism na to pag mineasure mo lang in total. Pero kasi kaya pa rin niya nasusupport yan kasi mabilis yung lifespan ng mga phytoplanktons na to, no? Maliliit man sila pero mabilis silang ma-turnover. So mabilis silang kung kinain sila, magre-reproduce agad sila, yung mga natira dyan, no? Ganun yung nangyayari. So pwedeng ma-invert pa rin yung pyramid of biomass. Pero, yung pyramid of energy natin, hindi siya pwedeng ma-invert. So ayan, kung makikita nyo dito, yung pyramid of numbers natin, bakit hindi daw siya pwedeng ma-invert? Kasi as you go up,
the system, sige nga, magtawag tayo dito. As you go up the system daw, may mga kakaibang nangyayari, no? May kakaiba daw na nangyayari. Ayan, sige. Any volunteer, bakit sa tingin nyo hindi pwedeng ma-invert si pyramid of energy? Siyempre, recitation pa rin to, no? And go. Yes, Austin? 10% rule. 10% rule. Yes. No? Yes, thank you. Thank you. Austin, sulat ko lang yung pangalan mo. Wait lang. Okay. Ayan. So 10% rule. Anong ibig sabihin ng 10% rule? Care to elaborate ba? Sige, ibang tao naman, no? Any volunteer? Sir, hello, sir. Angela, yes. Sir, hindi po pwedeng ma-invert yung triangle dahil nga po sa 10% rule kasi yung energy po na nanggagaling sa baba, yun po yung may pinakamalaking level ng energy. Tas habang pataas po ng pataas sa pyramid, nagdi-distribute po ng 10% ng energy. You distribute ng 10% ng energy. Yes. At ano yung... Wait lang. I would like to answer. Go lang. Kasi during the mayroong mga process yung mga plants, and then the rest pwede ma-convert in heat or pag-process ng food, and then start yung energy. So nababawasan na talaga. Pataas from one topic to another. Yes, no? Yun yung tama kayong lahat, no? 10% rule yung kailangan nating tignan doon. At sabi ni Miss Josephine, tama ba? Or ni Josephine na lang, no? Wag na nating lagyan ng prefixes. Prefix ba ang tawag sa Mr.? Anyway, wag na nating lagyan ng ganun kasi nga medyo ano 'yun? Medyo sexist. Ewan ko. Anyway, kailangan ko na ma-renew yung aking certificate sa seminar. Ayan. So 10% rule, no? Sabi nila, as you go up the system down, no? As you go up this tropic level, yung energy mo na nata-transfer ay only 10%, no? From one tropic level to another tropic level. So bakit nga ba may ganyang rule, no? Kasi kung sabi ni Miss Josephine, 'di ba? Meron ka daw na we waste the energy through limited assimilation or through the processes ng organism mo itself, no? Kasi kailangan mabuhay yung organism na yan. Kailangan niyang ma-maintain yung temperature niya. Kailangan niyang gumawa ng babies. Kailangan niyang mag-reproduce. Kailangan niyang mag-respire, huminga, no? Kailangan niyang buksan yung stomata niya. Ikaw, kailangan mong tumakbo, no? Kailangan mong matulog minsan. Magkukonsume ka pa rin ng energy mo to maintain your temperature, to maintain balance in your internality, no? Okay ba yun? So yun yung nangyayari, no? May limited assimilation ka na, tapos ginagamit mo pa sometimes yung energy na to for yourself, no? Sarili mong pangangailangan. Hala, iniwan tayo. Disconnect ata siya. May isang okay. Anyway, so ayun, no? Meron tayong limited assimilation as you go up the system. So may 10% rule lang, 10% lang ng energy. Anong energy 'yon? So yung energy na yan is yung energy from the sun, no? At syempre, hindi naman lahat ng energy from the sun yung ka-capture ng plant natin. Ang tawag lang natin dun sa energy, sa light energy na yon, yung photosynthetically active radiation. So si PAR, no? Photosynthetically active radiation. Yun lang yung nakukuha or pwedeng ma-absorb ni plant mo. Pero dun sa photosynthetically active radiation, sa total energy from the sun, hindi lahat-lahat yan. Actually, parang mga 1% lang ng total energy na binabato sa atin ni sun, 1 to 2% lang yung makukuha nga ng plant mo, no? Kasi yung iba doon mare-reflect, yung iba ma-absorb ng ibang molecule. Yung 1 to 2% lang na yun ang ma-absorb ng organism mo, nung plant mo. At from that, no, doon mag-work yung plant mo, no? From that energy, sa lahat ng energy na yun na na-absorb niya. Okay? Siyempre, yung plant mo, kailangan din yan sa pang-araw-araw niyang buhay, no? Paggawa ng kanyang babies din, kung ano mang metabolism yung ginagawa niya, i-consume niya yung other energy dyan. At yung matitira dun sa lahat ng na-acquire niyang energy na yon,
na kinain nung organism mo na to, more or less 10% lang yung makukuha niya from that total energy na inumpisahan natin. No? Kasi ginamit na ni plant niyan for his, her, it metabolism niya, no? Sa pangangailangan niya pang araw-araw. Okay? Tapos, kapag kinain natin siya, no? Tayong mga primary consumers or yung mga rabbit, no? Na kumakain. Na kumakain. Meron pa tayong limited assimilation. Anong ibig sabihin ng limited assimilation na yan, sir? So, ibig sabihin lang yan, kung ikaw, kumain ka ng plant, for example, di ba, kung iisipin nyo, kumakain kayo ng kangkong, kumakain kayo ng sitaw, kumakain kayo ng bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, no? Bahay kubo na pala. Pag kinakain nyo yun, di ba, hindi naman lahat yun ay may incorporate sa system mo, sa cell mo. Hindi lahat yung magiging magiging balat mo, magiging ganyan. Hindi lahat, no? Makakuha mo yung certain nutrients, yung mga micronutrient deficiency, mga ganyan. Anyway, makuha mo yung nutrients from the gulay, pero yung iba, ipupoop mo, no? Itatayo mo. Hindi lahat yan ina-absorb mo. Isipin nyo na lang kung hindi tayo nagpupoop, no? Ang taba na siguro natin. So, ganyan nangyayari. May limited assimilation. Hindi ibig sabihin na kinain mo yan, magiging part mo yan agad-agad. Yung iba dyan, ay ipupoop mo. Okay? So, konti na nga yung nakuha ni plant from the sun, pag kinain mo, mababawasan pa yan through limited assimilation. Tapos yung na-absorb mo na energy na yan, no? Galing lang din yan kay sun, of course. Gagamitin mo pa yan sa pang-araw-araw mong buhay, sa respiration mo, sa metabolism mo, sa paggawa mo ng iba't ibang klaseng components mo, no? No? Gagamitin mo yan sa iba't ibang components mo. Okay? Gagamitin mo yan sa iba't ibang klaseng components mo, no? So, ayan. Malikot na tayo. Tapos, sorry, may ayun. Siyempre, kapag ikaw kinain ka ni crush mo, no? Hindi naman lahat ng parts mo ay makakain niya, no? Yung iba doon, ipupoop din niya, siyempre. Kapag may Hannibal Lecter tayo, no? May mga ganong klaseng team dito sa section natin. Wala lang kasi may kainan nangyari. Tapos, siyempre, hindi lahat yun ulit ay makakain, not totally. Yung iba ay ipupoop. Hindi lahat ay ma-assimilate. Tapos, siyempre, ito ay magre-respire din, no? Gagamitin din niya yung energy na yan from the sun, of course, ulit, na nag-flow lang to other activities, no? Other metabolism, other processes na pang-maintain ng kanyang internality, na kanyang temperature balance, mga ganon, no? So, nababawasan. Kaya kapag pumunta ka na doon sa upper level, konti ng pakonti, 10% lang ng 10% ng 10% more or less yung nata-transfer na energy mo. Okay? So make sense na ganito yung nangyayari. At hindi siya may invert kasi kapag mas maliit yung energy na pinoprovide nito, tapos ginagamit mo pa sa may limited assimilation ka na nga, ginagamit pa niya sa pang-araw-araw niyang buhay, magko-collapse yung system mo, no? Hindi niya masusupport yung upwards dun na higher tropic level natin. Okay? Kapag mas maliit yung energy na pinoprovide niyan. Kaya kung iisipin nyo, nakadepende tayo ng human civilization, yung energy natin, dapat alam natin na mas madaming energy na pinoprovide ng mga producers natin kasi nakadepende tayo sa kanila, no? Yung entire system natin nakadepende sa energy na kina-capture nila from the sun. Okay? So, ayan. Ganun lang naman. Ito na mga figure na to, huwag nyo ito masyadong pansinin. Mga lang yan. Mga example lang ng food webs at food chain, no? Gusto ko lang makita nyo kung ano itsura nga ba niya. So, parang medyo aquatic to, terrestrial to. So, ganun lang yan. Medyo may complexity siya, no? Ito yung mga ginagawang modeling ng mga ecology major natin. Talagang itatrack nila yung mga nagkakainan dyan sa system mo. Ito kakainin nito. So, mga ganon. Ayan. At sa usapin din ng tropic level,
at sa usapin ng food web at food chain, may tinatawag tayong mga keystone species. Yung mga keystone species, katulad dito sa bridge na to, no? Pag inalis mo daw tong keystone species na to, no? Pag tinanggal mo daw tong keystone species na to dyan sa bridge mo, magkukolapse yung bridge mo. At ganun din yung ginagawa ng mga keystone species natin, no? Malaki yung epekto nila sa ecosystem kasi madami silang nire-regulate ng mga function. For example, yung nandito sa video natin, yung mga sea otter, mini-maintain nila yung population ng sea urchin. So kapag nawala daw yung mga sea otter na to, kumakain doon sa sea urchin, dadami bigla yung mabuboom yung population of sea urchin. Tapos mate-take over na nila yung entire seafloor na yun. No? So may mga ganong klaseng bagay-bagay na nangyayari. Papasok din dyan yung mga wolf natin na mini-maintain yung population ng deer. No? Kasi pag sobrang dami naman ng mga deers mo, ubusin nila yung grass na wala ng food for other organism. No? So ang nangyayari daw sa Yellowstone National Park, yung mga wolf mo, nawala yung wolf kasi sa Yellowstone National Park. Kasi nga, in-overhunt sila, ginagawa silang shoes, ginagawa silang fur coat. No? So ang nangyari doon, naubos yung wolf population. No? Kaya dumami yung deer. So inubos ng deer yung vegetation dun sa malapit sa ilog, no? Dun sa river doon. So ang nangyari, hindi na stabilize tuloy yung riverbank. So pumapangit yung daloy ng ilog niya. Ngayon, ang ginawa ng scientists, nag-eksperimento sila, nire-introduce nila yung wolf. No? Siyempre yung wolf na to galing to sa Europe, kunwari. Tapos, dinalan ulit nila, nire-introduce ulit nila dun sa Yellowstone National Park. Tapos ang nangyari, nung sinimulan nilang nilagay yung wolf na to dun sa park, no? Hinahunt na siyempre ng mga paunti-unti, dumami, hinahunt nila paunti-unti yung mga deer. At yung mga deer population mo, kumukonti yung population nila, no? Hindi na nila nasisira agad-agad yung vegetation. Tapos instead na magstay sila dun sa riverbanks, pupunta na sila dun sa forest. Kaya naaalagaan yung riverbanks na yon, no? Gumaganda yung vegetation dun sa riverbanks. Na-stabilize yung riverbank, gumaganda yung flow ng ilog mo. Siyempre, mas madaming tubig din na acquire kasi nga yung roots ng mga plants na to ay nag-re-retain ng water. So may mga ganong dynamics. At yun yung importansya ng keystone species. Na kapag inalis mo sila dun sa system, tinanggal mo sila dun sa system, ay parang magko-collapse yung system mo, yung ecosystem mo. No? So I hope napanood nyo na din yung video na yan. Pero okay lang naman kahit di nyo panoorin. No? Ano lang naman yan? Etchos ko lang. Ayan. Okay. Meron din tayong usapin, no? Kasi nga nagkakainan tayo dito. Meron tayong usapin ng bioaccumulation at biomagnification. Pag sinabi natin bioaccumulation, isang organism lang yan at nag-increase yung amount ng pollutant sa loob niya through time, no? Habang lumalaki siya, through time, no? Habang nagde-develop yung organism na to. Bioaccumulation yung tawag doon. Siguro kasi kumakain to ng mga organism na polluted, kumakain siya ng microplastic, tapos pupunta yun sa katawan niya, tapos syempre kapag continually kumakain siya dyan, dadami, hanggang almost mag-exhibit na siya ng toxicity dun sa fish na yan. That's bioaccumulation. Yung mga contaminants dito, no? Yung mga pollutants na yan yung mga plastic, yan yung mga radioactive waste, no? Kung maaalala nyo, nung World War, di ba, ang daming mga nuclear testing na nangyari, no? Baka nasa isda na 'yon sa lalo na sa Hawaii, no? May mga island na mga binobomba doon, may mga ocean testing ng nuclear bomb. Ayun, masarap na yung mga isda. Andun na sa kanila yung mga mga radioactive waste. Anyway, so ayun, no? Contaminant level. Sa biomagnification naman, ito naman yung true trophic level, no? As you go up the trophic level daw, na ma-magnify or nag-i-increase yung concentration ng certain pollutants. So, dito, isang organism lang. Dito naman, madaming organism ka na as you go up the trophic level, mas tumataas yung concentration ng pollutant. So isipin natin, yung plastic na nandito, konti lang. Nasa mga, sabihin natin, 5%. 5% yung concentration. Dito, magiging 10% na. No?
Ito yung mga phytoplanktons natin. Ito yung mga primary producers. Sa primary consumers, 10%. Dito, nagiging nasa, mukhang ano na to, no? Mukhang nasa 50 na nga yan eh. 50% na yung concentration dito, no? Dito siguro, gawin natin 20. Kasi ayan, no? Medyo 20 na yan. Ito mga 50% na to. Tapos nung pumunta ka na dun sa mas higher level of consumer, almost 90% na yung na-magnify yung plastic na yun sa kanya. No? So ganun yung mga nangyayari. As you go up the trophic level daw, na ma-magnify yung presence ng certain pollutants. So kung meron kang nuclear testing dyan, yung nuclear fallout, nakain ng mga phytoplankton mo, sa kanila, dahil 5% lang yung concentration, okay lang yun. Walang in-exhibit na problema sa kanila kasi 5% lang na concentration, kaya nilang mabuhay. No? Kayang i-shrug off yung DNA nila, hindi nagre-react yung system nila doon. Yung 20 siguro okay pa rin, yung 50 to 90% baka magkaroon ng effect yun doon sa organism mo. Pwede na siyang mag-turn into convulsive shock. Ano yan? Sa akin ba yan? May umiyak ba? Sorry. Okay, sorry. Ayun, no? So ganun yung nangyayari. Okay, biomagnification, bioaccumulation. And ito naman yung video na kailangan yung mapanood. Ito yung kay BuzmanScience.com. So dito ipapakita yung iba't ibang klase ng biogeochemical cycles. I hope you watch this video dahil matutulungan kayo niya dito sa portion na to. So biogeochemical cycles natin. Okay? So ano nga bang ibig sabihin ng biogeochemical cycle? Bio, life, geo processes, yung water cycle na yan, yung chemical processes, no? So may tatlong components yan, bio, geo, and chemical processes, no? So anong importance nito? Kino-connect niya kasi yung living at non-living components ng isang system. So ang main purpose niyan is ito, no? To make available to different organism across space, no? Across different lugar, no? Yung mga nutrients na kailangan nila, yung mga elements or substances na kailangan nila. Yun yung main reason niya, no? Para ma-move yung mga elements na to, importanteng elements, from one region to another, from one organism to another, no? So for example, itong ating nitrogen cycle na to, si nitrogen cycle, for example, yung major reservoir ng nitrogen natin is si atmosphere. Ngayon, ang gagawin ng mga nitrogen-fixing bacteria, di ba, yung sa ating rhizobiums, sa root nodules ng mga legumes natin, kukunin nila yung relatively unreactive na atmospheric nitrogen at gagawin nilang ammonium. Then, through the process ng mga nitrifying bacteria, magiging nitrite, nitrifying bacteria ulit, magiging nitrates. At yung mga nitrates at nitrites na to, ito yung mas madaling gamiting form, mas madaling i-assimilate na form ni nitrogen. No? Ito yung pupunta sa mga plants. At ito yung mas madaling maging fertilizer. No? Ito din yung pupunta sa atin, yung mga nitrates at nitrites na yan, pag kinain natin yung plant na to. Siyempre, pag namatay tayo, babalik yun sa system through the process ng mga decomposers natin. So, babalik ulit yung nitrogen na yun. So, pwede din siyang bumalik dun sa hangin through denitrification. So, kung mapapansin nyo, yung element na nitrogen, nag-take siya ng iba't ibang form. Dito, atmospheric nitrogen siya na relatively unreactive. Nung pumunta na siya dito, naging siyang ammonium, may nitrogen ka pa rin, pero yung form niya, different na. No? Ammonium na dito nitrite na, dito nitrate na. Nung nag-ano na yung mga nitrifying bacteria natin. So nag-iiba-iba yung form mo as you go through the cycle, as you go through the different processes. No? As the nitrogen moves across different components, different parts of your cycle. Okay. So ano nga ba importance niya? Na-mention natin kanina, ito yung primary importance. Movement of material from one locality, movement of an element from one locality sa air to the soil, to the plant, no? Movement lang yan. Next is yung transformation of matter, no? Kung mapapansin nyo, may iba't ibang form kanina ni nitrogen, okay?
Siyempre, titingnan nyo din dyan yung tinatawag nating mga storage elements. So for example, sa lahat ng biogeochemical cycles natin, sa mga i-present yung biogeochemical cycles, ito yung titingnan nyo, no? Yung mga storage ng elements na yun. Ano yung major reservoir ng elements na yun? Siyempre, sinabi ko na sa nitrogen, yung main reservoir niyan is si air, no? 70% ng air mo, at least, no? Ay nitrogen, diba? So nitrogen, karamitan na kay air yan. Diba? So yun si nitrogen. Tapos kung si water cycle naman, ano yung major reservoir ni water? Yung ocean, napakalaking ocean yan. Ngayon, si phosphorus, saan siya makikita? Si sulfur, saan siya makikita? Sa sediment ba siya? Sa ocean basin? Mga ganon yung titingnan nyo kapag nagre-report kayo ng biogeochemical cycles. Okay? Yung major reservoir nung element na to. No? Siyempre, they can assist in functioning of ecosystem kasi nililink niya yung isang yung air mo na abiotic component, no? Dun sa soil mo, dun sa plants mo, dun sa mga organism mo, dun sa mga decomposers mo, dun sa mga bacteria mo. So nililink niya, no? Ito na yung lahat ng bagay ay magkaugnay. Nililink niya yung mga organisms natin across space and time actually. At syempre, nire-regulate din ng biogeochemical cycle yung flow ng substances natin. Diba? Kung maaalala nyo, may mga controls din tayo dyan sa mga processes. So yun yung importante si biogeochemical cycles. At punta na agad tayo dito. Similarity in patterns in the cycle of matter. So ayan. Kung mapapansin nyo, meron tayong tatlong recurring pattern, similar pattern sa mga biogeochemical cycles natin. So ano-ano nga ba yung mga cycles and patterns na yun? So yung una, first of all, si Haring Araw pala yung nagdo-dominate at nagdi-drive ng mga processes na yan. No? Mapa photosynthesis, mapa carbon cycle, mapa water cycle, mapa kung ano mang cycle. No? Andyan yung epekto ng ating radiant energy from the sun. Yun yung unang pattern dyan. Yung pangalawang pattern is yung meron kang mga temporary at meron kang long-term reservoir ng mga elements na to, ng mga chemicals na to. So, yun nga yung nasabi natin kanina. Majority of sa nitrogen cycle, no? Si nitrogen, karamitan, nandyan lang yan kay air. Yun yung majority ng kanyang storage. Yung sa carbon cycle mo, no? Majority niyan nasa plant mo siguro, nasa fossil fuel mo. So, may mga ganun, no? At syempre, yung pangatlo is that these cycles don't know any boundaries. No? Kaya niya i-traverse both local and global level. No? Okay ba yun? So yun yung cycles natin. They both function in local and global level. So ito yung ating mnemonics dyan. CHNOPS. Carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur. CHNOPS. Okay? So yun lang yun yan. Yan yung mga sinacycle natin. And syempre ito, hindi nyo na po kailangan panoorin. Kasi yan lang yung sa presence ng mga invasive species. Yung isang drug cartel daw. No? Kung napanood nyo na yung video. Supplementary video lang yan. Yung isang drug cartel kung paano niya napadami yung hippopotamus sa Colombia, Venezuela. Basta sa Latin America, isang Latin American country. At kung paano yon ay nag-lead sa invasion ng napaka-cute na hippopotamus na isa siyang ticking time bomb pala. Kasi pag tumagal pa yon, no, dadami at ma-dominate na ng mga hippopotamus yung lugar. Okay. Next, reproductive cycles. So marapit naman tapos. Reproductive cycles and patterns. Relatively short lang to. Ang nag-discuss naman nito is si Ma'am Midge Bagangaw. Isa din siyang current teacher ngayon. No? Pina-edit namin din yung video na to sa aming mga RAs dito sa department. So I hope na nabasa niyo siya. No? Yung video na to na ilang oras lang, Diyos ko, ilang oras, ilang araw inedit. So panoorin nyo naman, please. No, ilang araw inedit yun. No, kaya maganda yung mga animations doon, actually.
Puyat-puyat kami dyan. Anyway, reproductive cycles and patterns. May mga video, ano pa yan? May mga audio, ano pa? Isi-sync mo pa yung audio. Anyway, yan. Na kami sa editing. Sinak na kami ng editing virus. Pero ang ganda mag-edit. Anyway, reproductive cycles and patterns. Ang dami ko na sinabi. Yung una, kung yung pansinin niya, punta na agad kayo sa phases of cell cycles. Meron tayong interphase, meron tayong M-phase. So kung mapapansin nyo, yung interphase, M-phase, ganyan lang naman yan. So may interphase, M-phase tayo, no? So kapag interphase, M-phase, so kung mapapansin nyo daw, sabi dun sa video, majority ng life cycle ng isang cell ay interphase, no? Interphase tayo, ang galing. Int na lang. Interspace. Interphase, no? At yung 1 hour lang, almost 9 hours or 19 hours tinitake ng interphase. Pero yung M-phase mo, kahit isang oras lang yan, no? Okay na siya dyan. No? So, ganun ka ino-occupy ni interphase yung karamihan ng time ng cell cycle mo. Pero kasi, yung interphase na yan, hindi naman yan basta-basta natutulog lang yung ating organism, no? Sa interphase, nangyayari yung importanteng process ng DNA replication, no? DNA replication. Okay? Kaya may importanteng phase sa loob ni interphase, ang tawag natin doon ay S-phase, kung saan nagkakaroon, ito yung synthesis phase, no? S-phase, synthesis. At doon sa synthesis phase na yon, nangyayari yung DNA replication. So yan yung importante yung makita dyan sa portion na yan. Next is, pag kinumpare and contrast mo naman yung meiosis sa mitosis, wait lang. Ano nangyayari? Nasi-select ko. Paano mawala yan? Ayun. Sa wakas. Ayan, sorry. So, kung i-compare mo naman ang meiosis sa mitosis, ito yung M-phase natin. Ang difference lang naman yan, may cell ka, nag-divide yung cell mo dito kay meiosis. Ayan. Nag-divide ulit, no? Meron kang meiosis 1 daw at meiosis 2. Okay? So, ayan. Tapos eventually, magiging sperm. Ayan. Or magiging siyang egg, no? So, magiging sperm or egg yan. Okay. Sperm or egg, ano ba yan? Ayan. Sperm or egg, you know? Sa mitosis naman, meron kang mother cell, magdi-divide siya into the daughter cell. So, ganun lang yan. Pero, ganito yung titingnan nyo dito. Meron tayong tinatawag na N-ness. N-ness, no? Yung ploidy ng organism mo. Ploidy ng organism mo. Yan daw yung importante dyan. Pag sinabi nating N-ness, ito yung set, no? Isa siyang set. Or yung pag sinabi nating N or yung ploidy, yan yung number of set, no? Kasi karimitan sa life, no, laging yung chromosomes natin nag-exist siya in pairs. So imagine niyo ito si chromosome, ito yung centromere mo, yan yung centromere mo, ito yung shorthand, ito yung longhand ng chromosome mo. Okay? So lagi daw sa life, no, sa isang cell kunwari, yung chromosome niya nag-exist in pairs most of the time, no? Most of the time. Hindi naman lagi. For most of the time, nag-exist in pairs. Bakit kaya ganun? Kasi isipin nyo, meron kang nanay at tatay, no? Yung nanay mo ang magbibigay nitong copy na to, yung tatay mo ang magbibigay ng copy na to. Parang ganun siya. So parang ganun nyo siya titignan. Kaya para siya laging in pairs, no? Parang laging in pairs nag-exist yung mga chromosome mo. Okay? Kasi galing yung isa kay nanay, yung isa galing kay tatay. Kaya tayong mga tao, tayo ay 2N. Kasi laging in pairs, no?
2 pairs, no? Nung set 2. So kung wari 2n is equal to 46 tayo, 'di ba? Tayong mga tao, meron tayong 23 pairs kasi nga laging in pairs yung ating chromosome. So 2n. Okay ba yan? 23 pairs. Ngayon, for example, dito sa case natin dito, sa mitosis muna tayo. As you go through mitosis, i-distribute niyan equally yung number of chromosome. So kung 2n yung nanay, mother cell, 2n din yung itong mga to. So ibig sabihin kung 23 yung pairs ng chromosome dito sa dalawang to, 23 din at 23 din. Okay? Ngayon, pag mag-meiosis ka naman, kung 23 pairs yung nandito, dahil nga nagkaroon ka ng dalawang division dito, no? Sila ay hindi na siya no? N na lang siya. So wala na siyang, hindi na siya in pairs, no? Hindi na siya 23 pairs. Nag-gets niyo ba? Nag-gets ba? Okay ba tayo doon? So, kapag kinompute mo dito, 23 pairs, a total of 46 yan, 46 chromosome, 23 pairs, total of 46 chromosome, 46 chromosome. Dito, 23 pairs yung nanay, no? Total of 46 chromosome. Pag pumunta ka na dun sa mga sperm at egg mo, hindi na siya in pair. N na lang yung organism mo, no? Meron na lang siyang 23 total number of chromosome. Bawat isa sa kanila. Okay ba tayo doon? Yung mga bio siguro dito, kabisado na nila to, no? Ito na yung buhay at ano nila. Dugo at pawis yung inubos nila para tignan, no? At alamin itong mga to. Okay? So, ganito. Kung wala sa exam, may tanong. 2n, yung organism mo daw is 2n is equal to 12. Ilan yung total chromosome pagdating dun sa sperm niya? Pagdating dun sa pollen niya at egg cell niya? No? Ilan daw yung ganyan? So, kailangan nyo ng computein si n, dali lang naman si 6, para malaman nyo yung nandito at yung nandito. Okay ba? Okay ba tayo doon? Kasi, sa meiosis, nare-reduce yung chromosome number by half. No? Kasi instead na pair na siyang mag-exist, hindi siya nag-exist in pairs. Nagiging na siyang single lang, no? Na N lang. Okay? Na N lang siya. Pero sa mitosis, mini-maintain mo yung number of chromosome na yan. Okay. So review ng mitosis, meiosis. Alam naman natin to. Hindi na tayo dyan magtatagal. Punta na agad tayo sa when the river turns to blood, dance with me. Anyway, so ang pag-uusapan naman natin dito ay yung when the cell division goes wrong. So ito yung case ng ating mga, ayan, huwag ko na palang spell, cancer cells, no? Sa mga cancer cell natin. So normally, nare-regulate yung pag-divide ng isang klase ng cell. Controlled yung division na yan kasi hindi pwedeng mag-divide lang basta-basta, no? At yun yung nawawala. Pag meron daw nangyaring mutation, kunwari, o may nangyaring problema dun sa cell na to, no? Pag na-damage yung kanyang DNA, meron siyang cancer genes, for example, mag-divide daw siya uncontrollably. So dadami siya ng dadami. Hindi na ma-check nung entire system mo yung pagdami ng isang klase ng cell na to. So for example, ito ay nasa liver mo, kasi nga inom ka ng inom, araw-araw sa peppers, nagkaroon, na-damage yung cell mo doon, no? Yung mga liver cells mo, at nag-create ng, nagduami sila uncontrollably, mag-create ka na ng tumor, no? Tapos yung tumor na to, kapag napunta ka sa stage 3, stage 4, may stage 5, may stage 5, stage 6, 7, 8, 9, 10, joke lang. No? May ilang, pag pumunta ka dun sa stage 3, stage 4 ng cancer, pwede na mag-metastasize, no? Ibig sabihin lang nun, yung tumor mo na to, kunwari, no? Or yung cancer cell mo na nagsimula dun sa liver mo, isipin nyo to guys, ha? Yung cancer nagsimula siya sa liver nyo, tapos kapag nag-metastasize yan, yung liver tissue mo na to,
yung liver cells mo na to, pupunta yan sa utak mo. Tapos yung utak mo may mga liver na tumutubo, no? May liver tissue na tumutubo. Pupunta siya sa kidney mo, pupunta siya sa heart mo, kung saan-saang lugar. Tapos tutubo siya ng panibagong tumor, no? Yun ang weird doon, no? Kasi kapag sinection ka, pag biopsy ka nung scientist at nung doktor, sasabihin niya may liver cell ka sa heart mo o may liver cell ka na sa utak mo. Kasi nag-metastasize na yung cancer cell. Nag-travel na siya across your bloodstream tapos nag-settle down sa kung anumang lugar mo sa katawan mo. So yun yung problema ng cell division kapag uncontrolled yung cell division. Okay? Ayan, ito yung mga factors that leads to cancer, lung cancer, usually smoking. Ayan, no? Alcohol, diet, and others. Anyway, moving on sa part 2. Ayan, sa part 2 naman, meron tayong 3 klase ng cycle. Ito na, no? Balik ulit tayo sa usapin ng diploidy, dun sa set, no? Yung N na tinatawag natin, sa ploidy na yan. John Ploid. Anyway, yung ploidy na tinatawag natin. Yung number of set daw, no? Number of set of your organism. Okay, nung chromosome set ng organism mo. So, okay, tayong mga tao, most of our time, we exist as 2N. Kasi nga 2N is equal to 46 tayo, no? Most of the time, we exist as 2N. Therefore, tayo ay diploid na organism, diploid na organism, no? Kasi 2N. So, nagpuproduce lang tayo ng N, di ba? Kung maaalala yung sa reproduction, kapag gumagawa ka ng gametes, pag nag-meiosis ka, di ba? Okay, pero may mga organism daw na most of the time nag-i-exist as N. Isipin nyo yan, ganun sila ka-weird. Isang set lang sila ng chromosome, no? Yung organism na to. Di ba? Di ba nag-weirdohan doon? Totally wala yung isang copy, yung isang set. Isang set lang sila. No? Hindi sila in pairs. Tayo, most of the time, nag-exist tayo in pairs, no? Yung chromosomes natin. Okay, pero itong mga haplontic na to, no? Yung mga haplontic na yan, most of the time, they exist as N. Pero pwede din sila mag-produce ng 2N kapag gusto nila. Okay. So 2N, and yung diplohaplontic naman, ito naman yung may tinatawag tayong alternation of generation. Kung saan nag-alternate, walang nangingibabaw, walang dominant na N-ness dito. No? Nagsa-cycle yung N na form ng organism na yan at yung 2N na form ng organism na yan through its life cycle. Diplohaplontic. Diplontic, haplontic. So alam nyo na yung ibig sabihin niya. Examples ng mga haplontic, ito yung, for example, dito is si Chlamydomonas. Isa tong algae. No? Isang protozoan din. So, ayan, no? Si Chlamydomonas, most of its time, no? And dyan sa nature, they exist as N, ayan, no? N organism. Magdi-divide lang yan through mitosis and then dadami na sila. Okay? Pero kapag under certain conditions, no, kunwari under stressful condition, pwede siyang mag-turn into sexual reproduction. At doon na siya magpuproduce ng 2N na organism. But most of its time, siya ay N. Okay? Haplontic. Sa diplohaplontic naman, dito mayroong cycle no tinatawag nating sporophyte and gametophyte. Si gametophyte is the N na organism, si sporophyte is the 2N na organism. Si gametophyte, kaya siya gametophyte, nagpuproduce siya ng gametes. Si sporophyte, nagpuproduce naman siya ng spores. At nag-alternate tong spore-producing at gamete-producing stage na ito. Examples dito ay yung fern natin, yung mga moss natin, no? Yung mga yan. At marami pang iba. Anyway, pero yan. Yeah? Alternation of generation. Okay tayo doon? Next is, pupunta na sa atin. No? Wait lang pala. Ito, no? Merong mga organism din na nag-exhibit ng parthenogenesis. No? So ito naman, under normal condition daw, no? Itong mga organism na to,
parthenogenetic sila, no? Sabihin, ano siya, no? Hindi niya kailangan mag-sex, no? Parang gano'n, no? Kaya niyang mag-produce ng sarili niya, no? Parthenogenetic nga. Mag-produce ng sarili niyang clone all by itself, no? Pero under certain condition, under unfavorable. So normally, nag-ano lang siya, parthenogenesis ng organism na to, no? Si Daphnia, no? For example. Pero under certain condition, pwede siyang mag-opt to use sexual reproduction kapag unfavorable na yung condition mo. So ang iniisip ko dati dito ay kapag stress pala yung estudyante, yung organism, gusto niya makipag-sex kasi stress reliever. 'Di ba? Ganun ba? Hindi. Kasi importante yung sex, no? Kung titignan nyo sa biological perspective, hindi lang yung basta-basta pang parausan or something, no? Yung sex sa bio, importante siya kasi dito ka nagpo-produce ng tinatawag nating ini-increase mo yung variation mo, no? Sa population. So kasi kung aalalahanin nyo sa meiosis, meron tayong DNA recombination na nangyayari, no? DNA recombination. Recombination na nangyayari. Kung saan nagkakaroon ka ng crossing over, no? Yung kuwari meron kang maternal at paternal, ayan, yung galing sa mama mo, galing sa papa mo, 'di ba? Maternal, paternal, nagko-cross yung mga components nila, no? Nagko-cross yung mga so kung ganito sila, palakihin natin para mas makita nyo. Kung ganito sila nung una, ito yung sa nanay, ito yung sa tatay, ito yung sa nanay, ito yung sa tatay, no? After the recombination process ng meiosis sa prophase, 'di ba? Sa prophase 1 ng meiosis, kung maalala nyo, sa high school nyo, nagkakaroon ng recombination. So magiging ganito na yung final product, for example. Mayroong itong isang to magkakaroon ng mixture diyan, may mixture din siya dun sa taas. No? Yung mga pangit niyan. Pangit. Ulitin natin. So magkakaroon ka ng mixture na tinatawag, no? Meron kang iba't ibang recombination na nangyayari. Okay? So may mga ganyan. Tapos yung isa ganun din, no? May mix na naman na nangyayari. Mas madami naman dito yung sabihin natin. So ganun yung nangyayari. Nagkakaroon ng crossing over between the two. No? Nagko-crossing over itong dalawang to. At nagpo-produce ng new recombinant DNA. At yun yung ginagawa ng sex. Through meiosis, to DNA recombination na nangyayari sa meiosis, nagkakaroon ka ng iba't ibang possible combination ng genes mo. Iba't ibang possible combinations ng DNA mo, no? Nung mga chromosome mo. Tapos, syempre, pag ginawa mo na yung sperm at egg, itong meiosis na to, after syempre, sperm at egg lang naman yung pinoproduce mo dyan, tapos pinag-combine mo yung mga yan, mag-i-increase yan ng variation dun sa population mo. So yun yung nagagawa ng sex, no? Nag-o-offer siya ng iba't ibang level ng variation. Kasi ganito yung lagi yung iniisip ko diyan, no? Ganito yung klase ng naiisip kong pangyayari. So kung iisipin nyo, sa Earth, lahat ng tao ay matatangkad. Ayan siya. Tapos may dumating na alien, yan, matatangkad sila, mga 6 foot to, no? 6-footer to mga to. Kasi matatangkad yung lahi talaga nila. Okay. Ayan, no? 6 foot yung mga tao yan. Pagdating ng alien na to, ganito yung laging analogy kong ginagawa. No? Metaphor. Anyway, pag dumating yung alien na to, tapos nakita niya, tapos galit pala siya sa matatangkad kasi hindi siya nakapasok sa NBA or something, yung alien na to, no? Medyo medyo galit siya sa mga matatangkad. Tapos pinugot niya lahat ng ulo ng mga over 6 foot tall. Ayan, pinatay niya. Wala nang magsusurvive na tao sa mundo. Ngayon, for example, nagkaroon ka ng sex, nagkaroon ka ng DNA recombination,
meron ka matatangkad, pero meron ka ding maliliit na tao. Meron ka ding mga medium size na tao, no? Ayan, may mga iba't iba kang klase ng height. Pagdating ng alien na to, dahil galit lang siya sa matatangkad, pupugutan lang niya ng ulo yung over 6 feet tall or 6 feet na mga tao, no? Meron ka pa rin magsusurvive na medyo average height at medium size na or small size ng height ng mga tao. So magsusurvive pa rin yung population mo. So ganun yung iisipin nyo sa variation. Kapag konti lang yung variation nyo dyan, no? Mas madali kang maubos sa nature. Mas prone ka sa extinction. No? Okay ba tayo doon, guys? Medyo drastic yung approach ko, may alien pa na nandyan, pero ganun yung nangyayari sa natural case, no? Kunwari, ngayon sa virus na to, dito sa virus na yan, ngayon sa COVID, kunwari, kung walang variation yung immune system natin, no? Kung lahat tayo pare-parehas clone lang tayo, tapos dumating yung virus na yan, dahil magkakamukha yung DNA natin, magkakamukha tayong lahat, no? Para tayong Chinese. And anyway, magkakamukha tayong lahat, sabihin natin, yung DNA natin, dumating yung virus na yan, patay na agad tayo. Kung hindi tayo immune doon. Pero kung magkaiba yung itsura ng immune systems natin, no? Merong resistant, merong medyo hindi resistant, merong susceptible. Pag dumating ulit yung virus na yan, tapos wipe out, na-infect tayong lahat, hindi lahat mamamatay. Merong mga magsusurvive, merong hindi. Yun ang kagandahan ng merong variation sa population. Yun yung kagandahan ng may maliliit, may matatangkad. No? Kasi pag dumating yung isang event, yung isang alien na yan na gustong pumatay doon sa matatangkad lang, or may gustong i-wipe out na lahi, no? Okay? May magsusurvive pa rin na population mo. Yun ang importansya ng variation. Alalahanin nyo lagi yung alien analogy natin dyan. Okay? Ang dami ng kwento ni Sir. Punta na agad tayo dun sa diplontic life cycle. So sa diplontic life cycle naman, dito na tayo, no? Dito papasok yung mga tao, 2N tayo, pero normally yung mga somatic cells natin, 2N, yung mga body cells natin, 2N, di ba? Sabi nung lecture. Nagpo-produce tayo ng N kapag ready na tayo mag-reproduce through our eggs at yung sperm natin. Okay? Germ at sex cells naman yung mga tawag natin dyan. Pero majority of our life, we exist as 2N individual. Ganon din ng mga plants, no? Yung N lang naman sa kanila, so yung entire body ng plant, no? Itong flower na to, itong stem na to, yung puno mo, lahat yun ay 2N. Nag-exist yung N sa kanya sa sperm na nasa loob ng pollen grain niya at dun sa egg na nasa loob ng ovary niya, no? Ayan. At dun sa lecture, diniscuss naman niya kung ano yung nangyayaring process dito. No? Nadadapo dito sa stigma yung pollen, may mag-grow na pollen tube, may dalawang sperm nuclei doon. Yung isang sperm nuclei, no? I-fertilize yung egg, yung isang polar nuclei, i-fertilize naman yung endosperm. So yung endosperm mo dyan ay 3N, diba? Kasi N yan, sabi dun sa lecture, itong zygote mo ay 2N. 3N tong endosperm. Kasi yung endosperm na yan is 2 polar nuclei, no? Ulitin natin. Kasi ang isang polar nuclei ay N, plus isa pang polar nuclei, no? Ito yung polar nuclei mo. N plus N yan, 2N yan. Tapos dinagdagan mo pa ng isang sperm nuclei. Na galing dun sa pollen. Okay? Itong zygote mo na to, kaya 2N yan, kasi egg na N, 1N yan, plus sperm nuclei, isang sperm nuclei lang yan. Ay, ano ba yan? Laging namamaling spelling ko ng sperm. Sperm nuclei, okay. Ayan, 1N, kaya 2N. Okay ba tayo doon? So ayun sa egg mo, yun lang yung fertilize. So may double fertilization na nangyari. Yun lang yung gusto kong sabihin. No? Yung isang N, yung isang sperm, fertilize na yung egg. No? Yung isang sperm ulit, fertilize niya yung dalawang polar nuclei. Mag-fuse sila together into 3N.
Okay? So yun lang naman sa plant, medyo weird sila. Sabi ko lang, I'm putting it out there. Wala na kayong magagawa. Then, punta na tayo sa part 3. Sa part 3, pupunta na ikaw dito sa, meron kang sex, of course. Sa halaman din, meron kang sex na nangyayari. Meron kang female and male part. No? Female and male, female and male. Ganun lang naman yung sinasabi niyan. Tapos, ito, meron tayong mga fungi na nag-infect ng mga nag-infect ng mga zombie ants, mga ganyan. Tapos yan ay magkakalat ng spores tapos i-infect pa yung entire colony. Mga ano to, ang ganda nitong mga fungi na to, mga cordyceps for example. Anyway, so meron din tayong mga ants na ganito. Ito namang mga ants na to ay nagfo-form ng tinatawag nating caste system kung saan may reyna na naglelay ng eggs at may mga worker female ants. May mga ganun tayo. Tapos mayroon ka din mga drones na nag-guard or nakikipag-sex lang na male ants, no? Mga drones naman ang tawag natin doon. So itong mga to, no? Lalo na sa bee world, meron tayong parthenogenesis din na nangyayari sa kanila. So ano nga bang ibig sabihin ng parthenogenesis sa bee world, no? Sa bee movie. Kung isipin mo pala, ang weird ng mga bees mo, no? Kunwari si female mo, si female queen, mag-produce siya ng 2 egg, no? Yung unang egg, fertilize, nalagyan ng isang sperm. Magiging siyang 2N. Yung 2N na yan, babae yan. Yung babae na yan, pwede yan maging worker, pwede yan maging queen. Pero pag 2N, babae. Ngayon, kapag yung isang egg ng queen mo na yun, hindi na fertilize, no? Hindi nalagyan ng sperm, magiging lalaki, drone. No? Ito yung ang weird ng itsura ng drone, actually na bee. Pero drone, no? Yan yung mga drone mo. So kung iisipin mo yung lalaking bee, no? Yung lalaki, yung pag-determine sa atin, 'di ba, XY, yung pag-determine ng sex. Sa kanila, haplodiploid, 2N or N, yung magdi-determine ng sex. Kapag N ka, lalaki ka, pag 2N ka, babae ka. Isipin nyo ang weird ng lalaking B kasi, di ba, sa B movie, yung lalaking B na yon, yung maliit na yon, so parang iniisip ko nga din, hindi ata yung worker B, yung sa B movie. Kasi lalaki siya, di ba? Lalaki siya. Drone talaga dapat siya. Dapat hindi siya nagko-collect ng honey or hindi siya nag-ano din ng pollen. Kasi nga dapat babae yon. Babae yung bee na yon. Anyway, wag na natin ano yan. Maganda naman yung movie. So yan, no? Yun ang kawirduhan sa mga drones. Isang set, isipin nyo yun guys, isang set nung chromosome wala siya, pero nabuhay pa rin siya. Isipin mo yun, pag yun yung nangyari sa tao, isang set ng chromosome mo na wala sa'yo, deads ka, no? Isang set yun. Para kang sperm lang nun. Di ba? Kung isipin nyo, ganun ka-weird ang mga bees natin. At yun lang naman, ito yung ating water flea, yung tinatawag na parthenogenetic siya. Ayan yung mga eggs niya dyan. So, mga parthenogenetic natin, ito yung sinabi natin kanina na pwede siyang mag-turn into sex kapag gusto niya, kapag under stressful condition, kasi nga stress reliever. Hindi, joke lang. Kasi nga, para increase yung variation, di ba? Through DNA recombination. Para yung last ditch effort ng organism to survive, no? Ginagawa lang yan ng mga water flea kapag pag mataas yung temperature, kapag mataas yung light, no? Gusto niya makipag-sex kapag stressful yung condition. Kasi nga gusto niya mag-survive. Ma-avoid niya yung extinction na yun. Ayan. Next is yung hermaphroditism naman. Meron tayong 2 type dito, simultaneous hermaphrodites at sequential hermaphrodites. Ang example natin dito sa simultaneous, yung ating earthworm, ayan siya. So yung earthworm mo na to, nag-exchange sila ng kanilang sperm, no? Kasi meron silang male and female part, no? Simultaneously. Yan, nakikipag-exchange sila ng semen mo dyan, no? So yan yung mga sperm natin. Mga earthworm mo, no? Simultaneous hermaphrodites. Yan. Yung ating example naman sa sequential hermaphrodites, ito naman yung sa Finding Nemo mo, no? So isipin sa school of clownfish, no?
sa mga school of, kung may school man of clownfish, sa clownfish mo, lahat sila pinanganak na lalaki. No? Ngayon, kapag yung, no, pag maliliit pa lang sila, lahat sila lalaki. Ngayon, kapag, so lalaki sila lahat, ay, ang galing. Nagdalag na yung laptop ko. Hello? So lahat sila pinanganak na lalaki. Ngayon, kapag namatay yung babae, yung babae dun sa colony, dun sa ano nila, sa grupo nila, yung pinakamalaking lalaki, magko-convert into babae. No? Yung pinakamalaking lalaki dun sa group, magko-convert into a female. Kasi yun ang weird sa atin, no? Yun ang weird sa human system, no? Sa human, ang weird lang. Pero sa nature, lagi ang malaki ay yung babae, no? Yung mga lalaki mo, ano lang yan, sa nature, sperm donor lang yan, no? Yun yung ano, kaya sexually, sexist din ang mga in favor naman ng babae. ang biological world. Kaya ang weird sa mga tao, no? Ang weird yung system natin. 'Di ba? Pero 'yun, no? In nature, biologically, mas malalaki lagi. 'Yun yung titingnan nyo. Mapagagamba, mapa-ants, no? Mapunta ka dun sa Animal Kingdom na yung sa BBC, no? BBC World, pag napanood niyo yung mga 'yon, malaki usually yung mga babae mo compared sa mga male. Meron nga na yung male, para siyang parasite na lang. Lumiit siya na sobra, no? Ano lang talaga siya, sperm donor ng isang organism na to. Nasa loob lang siya doon nung vagina nung organism na yon para mag-produce ng sperm. Pero siya, useless na, parang gano'n. Mga invertebrates naman. At ayan, the queen, yung natin, parang mga altruistic individual to, no? Yung mga female worker na ang ginagawa nila, magtatrabaho sila yung mga ant worker natin, magtatrabaho para dun sa queen. No? Ganon sila. Ganon yung sa caste system ng ating mga social insects naman. Pero ayun. Stop ko na yung share. Ayan, ano pa ba tayo lahat? Ayan. Hello. Ayan mo na. Makita niyo na yung mukha ko. So, in-stop ko na yung share. I hope na-enjoy niyo yung lecture na yun. Ang dami kong mga pinag-drawing. At yun na yung recap, no? Nira-wrap up lang natin. Hindi ko talaga din-discuss ng sobrang detail, no? Madami pa siya actually yung mga komplikasyon. At sana yung video matulungan kayo para yung video na ginawa namin, in-edit namin, na matulungan kayo for that module 3 and 4. Okay? Module 4 pala. Yung recently lang in-edit. So, ayun. At yun na tayo for today. That will, nasabi ko naman na yung mga reminders. Na-upload ko na din yung mga na-checkan ko. Isa pa lang naman, yung na-submit. At meron na isa kayong isa-submit today na mga models, no? So, yun. Good luck sa Module 2 activity. At yun lang tayo for today. Salamat sa pag-attend. I-end ko na yung ating recording.